Good morning, everyone. I am Anja Tabak, and I would like to discuss my report considering Chapter 2, The Human Act. Before we start, let's pray. Opening prayer. Almighty Father, we praise and thank you for this day. Watch over us as we go about our work and studies. Help us in every way so that we may become the children you want us to be. Amen. Chapter 2, The Human Acts. Actions. Since they are product of our truths and desires, reveal our moral characters, what we are and what becomes of us a person, depends on our choice and actions. The human acts. Human acts are deliberate, intentional, or voluntary action performed by a person knowingly, freely, and willfully, distinguishing them from instinctive acts that are not under will control. An act, an act is considered a human act when it is done knowingly, freely, and willfully. Knowingly, when the doer is conscious and aware of the reason and the consequence of his action. For example, ang bawat normal na tao ng edad ay tinuturing na kilos ng sadya. Gayunpaman, ang mga bata sa ilalim ng edad ng dahilan, ang mga sinili at ang mabaliw ay itinuturing na walang kakayahang moral sa paghatol. Number 2, freely. When the doer acts by his own initiative and choice without being forced to do by another person or situation. Ang isang aksyon na ginawa sa ilalim ng duress at laban sa free will ng isa ay hindi lamang voluntaryong pagkilos. Ang isang tao ay hindi kumikilos ng malaya kapag binigyan niya ang kanyang pera sa isang nagnanakaw na nagbabanta sa kanya ng isang kutsilyo. Number 3, willfully. When the doer consents to the acts, accepting it as his own and assume accountability for its consequence. Kinds of human acts. Human acts are either elicited or commanded acts. Elicited acts are those performed by the will without or not bodily externalized, such as the following. Number 1, wish is the tendency of the will towards an object without considering whether it is attainable or not. Ang pagkakaintindi ko po dito ay ang bagay na nagpapanais ay kinakabilangan ng imposible o kung saan posible sa malayo, tulad ng halimbawa ng manalo sa loto. Number 2, intention.
is the tendency of the will towards an object which is attainable without necessarily committing oneself to get it. Halimbawa, ang isang mag-aaral ay maaaring mag-aral ng hindi nag-a-apply ng kanyang sariling gawain. Number 3, consent is the acceptance of the will to carry out the intention. Ang isang mag-aaral ay nagpapakita ng paghintulot sa gawa ng pag-aaral kapag tinatanggap niya ang mga dahilan at pananagutan para sa paggagawa ng batas. Number 4, election is the selection of the will of those means of necessary to carry out the intention. Halimbawa, ang mag-aaral ay maaaring pumili upang manatili sa library upang mag-aral ng kanyang aralin o humingi ng kaibigan upang tulungan siya. Number 5, use is the command of the will to make use of means elected by carry out the intention, such as when the student makes up his mind to stay in library to study. Ang paggamit ay tinutukoy na desisyon na gamitin ang papiling paraan upang makamit ang isang intensyon, tulad ng mag-aaral na pumili na mag-aral sa library. Number 6, rotation is the enjoyment of the will due to the attainment of the intention. Maaring masiyahan ang mag-aaral tungkol sa maisa alam o pag-aaral na aralin at pagiging handa para sa klase. B, commanded acts are the moment mental and bodily action under the command of the will. These are either internal or external action. Internal action. Mental activity include reasoning, recalling, imagining, and reflecting. Ilakip ang proseso ng pagkaisipan, opinyon, pagbabago, o saloobin ng paniniwala. Halimbawa, kung ang isang tao ay nagpasya na gumawa ng mga pagbabago sa kalusugan, naayos nila ang kanilang mga saloobin tungkol sa kalusugan, ang isang tao ay maaaring maisawan ng stress o tumuon sa kanilang mga saloobin habang sinisikap nilang magpatibay ng mas malusog na mindset na maapekto sa kanilang pangkalatang kalusugan. External action such as walking, dancing, talking, and writing, and drive from the internal acts as very deliberate action as are innately truths and decide mentally. Halimbawa, ang isang tao ay nagpasya na maglakad araw-araw upang ipatupad ang mga nahalang pagbabago sa kanilang kalusugan. Ipinapaliwanag ng causative triangle kung paano makakaapekto ang aming kaisipan sa aming pag-uugali na nagpapaliwanag na panloob at panlabas na pagkilos ay parehong wasto at mahalaga. Moral distinction on the basis of their conformity
on nonconformity with the norms of morality. Human acts are either moral, immoral, or moral. Moral actions are those in conformity with the norms by morality. Ang mga ito ay mabuti at pinapahintulutang pagkilos tulad ng pagtrabaho, pag-aaral, pagbayad ng mga utang na nagsasabi ng katotohanan, magmahal ng isang tao, at iba pa. Immoral actions are those which are not in conformity with the norms of morality. Ang mga ito ay masama at pinagbabawal na pagkilos tulad ng pagmumura, pagdaraya, pagnanakaw, pagsisinungaling, at iba pa. Amoral actions are those which stand natural or indifferent to the norms or morality, o hindi pagkikita ng pag-aalat tungkol sa kung ang pag-uugali ay tama o mali. Compendiously, walang. Halimbawa, ang isang sanggol ay walang kahulugan kung ano ang tama at mali, ay si amoral. Isang taong walang kakayahan sa isip na maunawaan ang tama o mali dahil sa karamdaman. Intrinsic and extrinsic evil. Intrinsically evil acts involve wrongfulness like stealing, while extrinsically evil acts arise from external factors like almsgiving. Ang isang gawa ng strict evil kapag ang pagkakamali nito ay bahagi ng likas na katangian ng paturang mga gawain. Ang gawa ng pagnanakaw sapagkat ito ay binubuo ng pag-alis ng isang mga tao sa kanyang ari-arian laban sa kanya. Ang intrinsikaling masama. Ang isang gawa ay extrinsically evil kapag ang pagkakamali nito ay mula sa isang labas na kadahilanan ang pagkilos ng pagbigay ng limos. Voluntariness or volition comes from the Latin voluntas, which means the will. An act is voluntary because it is done under the control of the will. Voluntariness is either perfect or imperfect, either simple or conditioned. Perfect voluntariness is proceed by a person who is acting with full knowledge and complete freedom. Halimbawa, kumain kami sa aming paboritong ice cream, o kapag nagsasabi kami ng isang kwento sa isang kaibigan. Perfect voluntariness is possessed by a person who acts without full understanding what is doing or without complete freedom. Kumikilos kami na di sakdal ng voluntariness kapag nagsasagawa kami ng gawa na hindi namin gusto. Simple voluntariness is the disposition of a person performing an activity regarding of his liking or not liking it. Simple voluntariness is either positive or negative. Ito ay
positibo kapag ang isang tao ay nangangailangan ng pagpanggap ng isang aktibidad tulad ng pagkuha ng tren, pagpunta para sa paglalakad o pag-aalaga para may sakit na tao. Negatibo kapag nangangailangan ito ng pagkukulang ng isang aktibidad tulad ng pag-iwas sa pakikipag-usap o hindi pagkuha ng mga pinagbabawal na gamot. Conditional voluntariness refer to a person's willingness to act an way they would not normally to do under normal circumstances, ay isang kapangyarihan ng kalooban o pagganyak upang makuha ng atin upang kumilos bilang kalooban. Ang kalayaan ay isang pangyayari na ginagamit upang matukoy hindi lamang ang pagboluntaryong pagkilos, kundi ang kusang loob na paggayak ng kalooban mismo. Directly and indirectly voluntary. Directly voluntary action result and direct outcome, while indirectly voluntary action follow the intended action. A person is accountable for about direct and indirect voluntary action. They are accountable for a indirectly voluntary act when they can be forced the evil outcome, can refrain from doing it, and have moral obligation not to do so. The significance of the human act. Human acts originating from intellect and will reveal a person's the moral character. Dahil ang mga gawa ng tao ay nagmula sa pag-iisip at kalooban, ipinahayag nila ang mga kaisipan at mga hangarin ng isang tao na inilagdad ng kanyang moral na katangian. Sumatuwid, ang mga tao ay hinusgahan ng kanilang mga pagkilos tulad ng mga puno sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Hinahatulan namin ang isang tao para sa kanyang masamang gawa o papuri sa kanya dahil sa paggawa ng mabuti. Moral sensibility is a response toward what is right or wrong. Some people have strong aversion towards wrongdoing, while some are dismissive of them, so are intolerant and stern, while others are tolerant and accommodating. Ang moral na pakiramdam na ay tumutukoy sa ating pagtugon sa kung ano ang tama at mali. Maaari itong saklaw mula sa pag-awan ng pagkakamali o tolerance at pagtanggap. Ang mga liberal na maaaring tumanggap ng kasama bilang normal, habang ang mga di mapatawad na individual ay maaring parusahan ng iba. Nagbabala sa amin ng mga panganib, maaari itong mag-object sa malaswang pag-uugali, kawalan ng katarungan at kalupitan. Ang isang tao ay kulang ng moral na pakiramdam ay maaring kumilos sa sariling interes tulad ni Adolf Hitler na nakagawa ng pagpatay upang makuha ang kanyang kagustuhan. Yun lamang po. Salamat.